Lumuhod po tayo lahat at bigay paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Konsing. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, puspos ng kabutihat kabanalan, tapat na hindi nagmamaliw, di magbabago kailanman. Halina kayo, mga minamahal ko, damhin ninyo sa kalooban nyo. Suriing ganap niyong tinatawag niyo. Ang sinasampalatayanan niyo'y kilalanin niyo upang mapadama niya kung sino siya at ano siya. At di mag-alinlangan kayo sa kakayat kapangyarihan niya. Sa gayon mapapatotohanan niyang siya'y mga anak ang tawag sa inyo at siya naman ang ama niyo na nagmamahal ng tapat kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Kanya-kanyang ugali ng tao, kanya-kanyang kaisipan ng tao, kanya-kanyang talento meron sila, kanya-kanyang gusto, kanya-kanyang kalooban. Subalit sa iisang tao na iba't iba ang pagkatao, na tao ang tawag ng Ama sa bawat anak niya, isang Diyos na totoo ang lumikha sa kanila. Kaya't ang isang Espiritu niya ang nais niyang manahan at makamta ng mga anak niya, sapagkat kung itong mananahan at matatanggap ng bawat isa, isang damdamin, isang kalooban, isang kaisipan, isang gawa, isang layunin at adhika ang mimithi ng tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag lingkod ka, na nagsisikap at nagsusumakit makapaglingkod ng tapat, ang dami mong pinagdaraanan, marami kang pinakikibakahan. Subalit, nang dahil binigay ang kaliwanagan sa isip mo at pangunawa, nasusuri mong ganap sa mga pinagdaraanan mo, bakit katakatakang hindi ka nababago? Bakit nagtataka kang hindi ka nayayamot? Bakit nakapagtatakang araw at gabi ikaw patuloy nagnanasang maglingkod? Yaw na nga ang kaibahang binigay ng Ama sa iyong kaisipan. Yaw ng kaibang pakikibaka mo, hindi na panglupa, kundi pangkabanalan. Iba ang kalooban na dinarama mo na'y siya, hindi na ang dating si ikaw at anong kalooban mo. Kaya't nang pinanaig mo'y Ama, na iba ang iyong nasa. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, mitiin niyo nawang makilalang lubos siya. Mula sa mga gawa ng apostol, pagkatapos, si Felipe naman ang inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog, sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang
Kaya't naparoon si Felipe sa darating naman ang isang Ethiopiang Euniko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Inyong unawain. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Nakita ba ang Espiritu ni Felipe? Ngunit, yun ang patutong, ang kanyang katauhan ay hindi matutulan ng pag-aatas ng Espiritong di niya nakikita. Kaya ang kanyang katawan ay sumusunod. Sapagkat yun ang patuto, makapangyarihan ng Espiritu ng Ama. Kaya siya'y pauwi na noon. At nang siya'y sumabay, patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Euniko ang aklat ni Propeta Isayas. Kaya tinanong niya ang Euniko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito, walang magpapaliwanag sa akin, sagot nito. Naunawaan niyo bang muli ang kung anong ibig sabihin at tinutukoy? Binabasa ng Euniko iho, kumbaga, ang aklat ni Propeta Isayas. Kaya't ang Espiritu ay pinatungo si Felipe sa Ethioping ito. Ethiopia. Sa Euniko na tinatawag na namamahala. Inyong pakinggan muli. Kaya tinanong ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. At ang tugon naman, paano niya maunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin, sagot nito. At yun ang dahilan kung bakit siya isinugo ng Espiritu sa kanya. At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imig ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanya ang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Euniko kay Felipe, sino bang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito, isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Euniko. Ako ba'y hindi pa maaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Euniko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Euniko, na nagpatuloy naman sa kanyang pagkalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Mga minamahal, kung ano ang Espiritu noon na naging taglay nitong si Felipe, kaya siya'y tumatalima, sumusunod, hindi maaaring magkaiba ngayon. Sapagkat kung magkaiba ang panahon noon ni Felipe
na kumilos at tumupad sa kanyang katauhan. Hindi maisasalarawan niya yung panahong ito kung anong kadakilaan at kahiwagaan ng Ama. Kaya't ang Espiritong hindi nakikita ng tao, tumutupad gumaganap, na di namamasdan, hindi makikilala, nang hindi makikinig at di sa kanya itatanggap. Kaya naman, marami ang nakatitig, ngunit walang makita. Marami ang nagmamasid, ngunit sarado ang isip. Marami ang magtatanong, ngunit hindi makakaunawa. Subalit, kung ang Espiritong taglay ni Felipe at taglay ng mundo ngayon ay magiging taglay niyong naririto ngayon, makakaunawa kayo sa binibigkas at tinuturan ko. Sapagkat ang Espiritong nagturo noon ay nagtuturo ngayon at magtuturo pa magpakailanman, lamang sa pagtuturo hindi makikita, kaya tao rin katulad niyo ang gagamitin. Masusuri lamang ng tagasuri at marunong magsuri kung anong kaibahan ng turo sa lupa at ng Ama na hindi nakikita sa lupa. Yaw na nga ang pawang katotohanan. Ang katotohanan ay numunukal sa banal na Espiritu at ang katotohanan ay napapaunawa sa mga taong tumatanggap sa banal na Espiritu. Kaya't kung naunawaan ang kabutihan at kadakilaan ng Ama, may pangunawang tinanggap sila na yaon ang magbibigay siglat pag-aalab ng pananampalataya at magbibigay bukas diwa nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't nang mabuksan ang pangunawa mo, sa dating kaisipan mo, abalang-abalang isip mo, sa iba't ibang mga iniisip mo, ngunit wala sa hinagap mo, ang Amang hindi mo nakikita, kung paano mo siya dadamhin, kikilalanin, upang iyong sampalatayanin. Nang mabuksan ang pangunawa mo, nakakilala sa matwid at totoo, walang mithi ng puso mo, kundi patuloy damhin siya. Yaw na nga ang naiba na ang kalooban mo, na para bagang hinahanap-hanap na ng puso mo. Ang tuwirang hindi mo kayang ipaliwanag mismo, sarili mo na ito, kung bakit naiba na ang kalooban mo. Yaw na nga ang pagtalim at pagsunod, na naging dulot sa iyo ay kaibahan, kaya't nang maiba ka sa kapwa mo, hindi ka na maunawaan ngayon ng sanlibutan. At nang hindi ka maunawaan ng sanlibutan, ang nakaunawa naman sa iyong Ama at taglay mo Espiritu niya ang siyang nagbigay sa iyo ng higit kaaliwan kaysa sa dati mong buhay. Kaya naman ang mga naaliw sa higit ng kanilang unang katauhan, hindi na nasa nilang mawalay pa, hindi na layong malayo pa, bagkos ang nais nila ay lalong lumapit, mapalapit at magkalapit sila niyong hindi nila nakikita man lang, ngunit nadarama sa kanilang damdamin. Yaw na nga ang patotoo, Espiritu Santo, buhay na totoo, kanino mang tao'y makalulukob ito, at ang paglukob niya ay makapagpapabago sa diwa't isipan ng mga tao. Kaya't kapag ito'y nanahan, tuwirang nakapanahan, naging templong tuwiran, lupang katawan, doon na mapagsasabi at magsasalitang totoo, mga naibat na pagbago ng pamamagitan ng Ama sa kadakila at kabutihan niya ng kanyang Espiritu, kaya't naging taglay nila, kaibang pangungusap, kaibang pananalita, kaibang pandama, kaibang pananaw, kaibang gawa, na di matanto ng tao sa lupa. Kaya't ang nagkakaisa at magkaisa, nagkakaunawaan sila at masaya sila, sapagkat ang kasiyahan nila ay kaiba na, hindi na sa dating salapi at bagay, lalong hindi na sa pagkain, kundi batid nila, ang pagkain ay pangkatawan at di lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't pinagbabasihan nila ang kanilang sarili, na sa dating pagkatao nila, madali silang mabagot, madali silang mayamot, madali silang mainis, madali silang magalit, sila'y naiinggit, sila'y nagseselos, subalit nang nakamtan ang kalooban ng Ama
Pinatay ang damdaming di na marapat sa kanya, kaya't nang mabuhay na lubos ito, naunawaan kung ano ang layo ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mahirap ipaliwanag, mahirap maipaliwanag, ngunit ang mga nagtataglay ay tunay na nakakaunawa, nakadarama sila pawa. Kaya't kung ang Ama na ang damdamin nyo, makita mo mang nakasibangot ang kapwa mo, wala nang damdamin ka sa puso mo, sapagkat naaawa ka pa, masasabi mo pang, kawawa naman siya. Kung nababatid niya lang na ang Ama'y nakikita siya ngayong oras na ito, hindi niya dadayain ang kanyang espiritu, hindi niya lilinlangin. Kaya't kapag may kasama kayo na alam niyong nagkakasala at nagkakamali sila, hindi galit ang sumasa puso nyo, hindi inggit, hindi pagkayamot, awa at habag. Sapagkat alam nyo, kawawa lamang sila. Sa ginagawa nila ay sayang ang araw at gabi man. Sapagkat walang kwenta at walang silbi ang pagpapagal sa paglilingkod kung ang puso mo at kaisipan ay walang pagbabago. Sayang ang araw mo, bawat araw na ikay napapagal. Kung tao lamang ang gusto mong pasikatan, kung tao lamang ang gusto mong magpuri sa'yo, kung tao lamang ang gusto mong magpasalamat sa'yo, kung tao lamang ang gusto mong magtanyag sa pangalan mo, ngunit at pasubali ang Ama, hindi mo siya nadarama, hindi mo siya nakikilala, sapagkat ang ugaling nasa pagkatao mo ay walang pagbabago. Hindi ito maaring sabihin ang makaaabot lang ay ang matalino, sapagkat ang taong sumasa espiritu, mangmang man sa sanlibutan, na patatalino ng Amang mahal, sapagkat namamatay ang kamangmangan, binubuhay ang karunungan. Yaw na nga ang kababaan, na kapag ito'y nanahan, sa kalooban ni numan, wala nang patay na damdaming mabubuhay ay pagmamahal, kundi lahat ng hindi tama't marapat, papatay ng espiritong sa tao'y nananahan. Kaya't wala nang taong masama, at wala nang maghahaka-haka, wala nang magpapahamak sa kapwa, wala nang taong manirira, wala nang mapanirang kapwa, wala nang mainggit kanino mang kapwa, wala nang magseselos kanino mang kapwa, wala nang maglalamangan at magpapalamang, kundi ang lahat ay magpaparaya. Yaw na nga ang kasiyasiyang buhay, yaw na nga ang katuwatuwang buhay, kaya't ang mga nasa larangan ng banal na espiritong tinatawag, mas gusto pa nila ang walang maibigay ang kapwa, kaysa binigyan na sila'y sumbatan, bilangan at pagkatapos ay siraan. Yaw na nga ang patotoo ng Ama, kapag siya ang lumingap sa mga anak niya, ang damdamin nila'y nililingap niya rin, ang isip nila'y nililingap niya rin, kaya't kaibang pagkatao na sila na nga ang tinatawag niyang bagong silang sa espiritu ng Ama. Mga minamahal, kay hirap niyong itama, kay hirap niyong ituwid, wika ngang maliwanag ng Amang dakila. Mga tao sa lupa, huwag kayong mga bulag, huwag kayong mga bingi, kundi kayo'y magising sa katotohanan nang maramdaman nyo ang paglingap at pagmamahal ay tapat kanino man. Mga anak na minamahal, huwag kayong magbulag-bulagan sa tama't tumpak, kundi marapat kayong maging bingit bulag kung hindi na nararapat, upang huwag kayong nasasaktan at di kayong masakitan, maliwanag niyong kakamtin, ligaya ng puso na sa inyo'y mananahan. Kaya't kung ito ang nasa puso nyo, nananahan sa isip nyo, malinis na ang puso nyo, malinis pa rin ang isip nyo, at kung malinis na ang isip nyo, tinataglay nyo na yung Espiritu Santo, ang bawat mangungusap na masama sa inyo, ang wiwikain nyo'y, huwag kang ganyan, kawawa ka naman. Huwag kang ganyan, maawa ka sa sarili mo. Huwag kang ganyan, hindi tama yan. Kung tunay na matwid mong nakilala ang Ama,
mararamdaman mo, buhay siya sa puso mo. Yaw na nga ang katotohanan, kaya't itong si Eunico ay pinatunguhan ng Espiritu kay Felipe upang maipaunawa niya ang dapat niyang maunawaan na kung sino ang tinutukoy, sarili ba ni Isaias o ibang tinutukoy niya. Pinaliwanag ng Espiritu ng Kristo sa pamamagitan ng Filiping pangalan at doon ay naunawaan itong Eunico na ang tinutukoy pala'y ang tagapagligtas na't pinatay. O tao, kaya nga't nang nakadama siya, tinuran niyang maliwanag saan ba at papaano. Kaya nga't sinabi niya, maari na ba akong bautismuhan? Yaon ang patotoo, ang binyag sa tubig ay kaiba sa binyag sa Espiritu. Sapagkat ang tubig ay tubig, ngunit ang Espiritu ay Espiritu. Kaya't pinaghalong tubig at Espiritu ay sumakanya, naunawaan niya pagdaka, tinalikdan na ni Felipe, umuwing may pangunawa, naunawaan niya kung sino ang tagapagligtas niya. Mga mahal ko, kung naunawaan niyo lamang, ang tagapagligtas niyo ay noon, ngayon at kailanman ay isa lamang, mimithin ninyo ang tagapagligtas niyo ang maging tanggulan niyo. Hindi na baling kagalit kayo ng kapwa nyo, na di naman kayo nagagalit sa may galit sa inyo. Sapagkat kung sino may galit, siya ang may hinanakit. At kung sino naghihinanakit, siyang may bigat sa dibdib. At kung sino may bigat sa dibdib, siyang nahihirapan. Kaya't kung sino nabibigatan, siyang namamatay, sa loob niya'y namamatay pagmamahal. O tao, maliwanag sa inyo ang aking tinuran, kaya huwag niyong loobin ito'y mabuhay upang masyan kayong tuwiran. Maramdaman niyo'y amang mahal. Sa gayon kung ganito na ang pananaw niyo sa buhay, araw at gabi man, masaya kayong mabubuhay. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Tinuturo ng amang kaparaan at pamamaraan sa mabuting layunid at kaparaanan niyang mainam. Tuturo niya kung sinong kaaliwan, ituturo niya kung sinong aaliw. Yamang kakilala niyo na at taga-kakilala na ng mga taong kumikilala na, makikilala niyong lubos kung sinong kaaliwan at mag-aaliw sa inyo at gagamit ng kapwa-taong katulad ng kaaliwan na nakamtan niyo upang sa gayon ang bawat kaaliwang natamo ng bawat isa, malaganap ang kaaliwan, matutong magmahal. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam niyo po, kapag ang katwiran ng tao ang siyang pinanaig, baluktot na pinipilit pa rin matwid. Ngunit kapag alam niyo na po ang katotohanan, na mahirap dayain ng Diyos at mahirap lilangin ng Espiritu niya, aaminin niyo po mismo sa sarili niyo, kaya may pagtatampo kayo, mayroon po kayong hinanakit pagdaramdam. Kaya mawawala iyon kung susuko kayo sa sarili niyo at aaminin niyo mismo para mamatay iyon. Ngunit habang dinadaya niyo ang sarili niyo, na kunwari hindi kayo nagagalit, hindi kayo nagdaramdam, kailanman po hindi mamamatay ang sarili niyong pagkatao. At kapag hindi namatay ang sarili niyong pagkataong damdamin, hindi niyo matatarok ang kalooban ng Ama. Sapagkat iba siya, iba ang tao. Ang tao ay mapangatwiran, mapagdahilan. Ang Ama, matwid ang kanyang gawa sa lupa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, magkaibigan ba kayo? Ilapit niyo yung kapwa niyo sa kapwa tao at huwag kayo lang dalawa. Yan ang dapat niyong gawin. Kung magkaibigan kayo at nagiging pagkakasala kayo ng kapwa niyo dahil lagi kayo nagbubulungan, lagi kayo lang ang magkasundo. Kung nasa Espiritu na kayo, yung nakikita niyong nag-iisip ng masama sa inyo, sila pa ang pakikitunguhan yung mabuti. Upang mamatay sa damdamit kaisipan nila,
na kayo lang ang magaganda ang pagsasama sapagkat pumapasok na sa kanilang selos. Kaya't kung mabuti na ang damdamin nyo at totoo na kayo sa Espiritu at tunay namang tapat na kayo sa Ama, kayo mismong dalawang magkaibigan, hahanapin ninyo ang paraan at dahilan bakit ba lumalayo sa inyo yung kapwa nyo. Subalit hindi kayo lang dalawang magkakasundo. Sapagkat kung kayo lang ang magkasundo, wala pa kayo sa Diyos ng katotohanan. Sapagkat kung kayo lang ang magkaisa, hindi pa rin ninyo nararamdaman ng Ama. Sapagkat kung kayo lamang dalawang nagkakaunawaan, wala sa inyo ang Ama. Dahil, kaya kayo nagkakaintindi at nagkakaunawaan, dahil kayo maganda samahan. Upang gumanda ang samahan ng iba, ilapit nyo sarili nyo. Kayo ang maging daan para makuha nyo ang kapwa nyo, maaliw din ang puso nila, ipadama nyong mahal nyo rin sila. Sapagkat kapag ang samahan ay 10, magkakasama silang 10, yung dalawa lang ang lagi magkasama, at kahit saan ay magkasama sila, sigurado, sisilip ang hindi pa totoo. Maghahanapan sila, mag-iinggitan na iinggit sa dalawa. Mga minamahal, 10 lamang ito, sabi ng English. Halimbawa lamang ito. Ngayon, dahil totoo puso nyo, tapat kayo sa Ama, hinanap nyo ang paraan para ilapit nyo yung 8. At nang malapit nyo ang 8 at nagkaunawaan kayong 8, kayong 10 na patotohanang totoo kayo sa Ama. Sapagkat nagkaisa kayo, inilapit nyo yung lumalayo, na ilalapit nyo ang malayo, na ipagbigay alam nyo sa kanila na kaming dalawa ay totoong gusto lang namin ang magkaisa ang lahat. Yun ang patotoong gusto nila, ang pagkakaisa ng lahat. Sapagkat sila mismong gumagawa ng paraan para ilapit ang malayo. Buhay ba ang Ama? At kapag ang Ama naman ang kapiling nyo't kasama, sa gawa niyong mabuti at pakikipag-isa sa Kanya, tandaan ninyo, kasama niyo siya. Habang nangungusap kayo, habang nakikipag-usap kayo, kasama niyo siya. Naantig ang damdamin nila, napupukaw ang damdamin nila, kaya't kayong dalawa'y naging daan para paglapitin ang kapwa-tao. At nang naging daan kayo, para malapit ang kapwa nyo na malayo sa Ama, kagalak-galak, katuwa-tuwa kayo sa pananaw ng Ama. Sa hindi nyo namamalayan, ginagantihan niya kayo. Subalit kung magmamatwid kayo at wala kayong ginagawang masama at di kayo gumagawa ng masama, lumalayo naman kayo sa kapwa, paanong paniniwala ng Ama na totoo kayo? Ilapit nyo ang sarili nyo para lumapit din ang kapwa nyo sa inyo. Ano ang dahilan at itinura nito? Ito nasisilayan saan mang samahan. Kung magkamisan ang magkakampi, nagbubulungan, nag-aayusan. Wala silang pakialam dun sa mga nasasaktan. Hindi. Kung mahal mo ang Ama, alamin mo ang damdamin ng iba't ibang kapwa-tao. Hindi lang kayong dalawa nagkakaunawaan. Iya'y damdaming tao, katwirang tao yan, dahilang tao yan. Ngunit at pasubali ang kalooban ng Ama, nilalapit mo ang kapwa mo upang pagtiyapin, pag-isahin ang pagmamahalang bibigkisin ng tapat at makatotohanan. Doon, gumbit na sa inyong Ama, nasa gitna sa inyong Ama, at ang nanlalamigay na pag-alab nyong init upang mapalapit nyo sa pananampalataya. Ang nawawala ng pag-asa, nabuhay ang pag-asa dahil sa maganda nyong mga aral at salitang nakita nila na kayo'y nagsasabuhay din sa salita ng Ama. Ang mga galit, ang puso at may tinik, nabunot ang tinik, nagawa nyong maghiluman sugat dahil napangibabaw nyo ang pag-ibig na sa inyo'y nanunuot sa kalamnan at tunay nyong damdamin. Subalit, kung ang kaibigan nyo o dili kaya'y kasama nyo, lumayo pa sa mga sinasabi nyo, napapalayo pa sa mga sinasambit nyo, sulsul kayong magkahiwalay ang kapwa nyo, kahabag-habag kayong nagiging daan ng hidwaan, sapagkat daratalang takda ng
kaparusahan. Walang maliw ang gawa ng Ama, kaya't kung tunay niyo siyang kilala, magmabutihan ang pagsasama, hindi niyo ito maririnig sa iba, sapagkat matwid at totoo ang tinuturan ko, sapagkat ang layon ko'y mabuklod ang mga tao, sapagkat ang layon ko'y magmahala ng tao, sapagkat ang layon ko'y magkaisang tao, hindi magsolo-solo, kundi magkasama-sama sa pag-ibig ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung ganito nga lamang ang magiging kaisipan at damdamin nyo tao, wala nang mawawaglit pa sa mabuting tuntunin ng Ama. Wala nang mawawalay pa sa katotohanan niya. At do'y mapapatotohanan, kayo'y naging daan ng liwanag ng buhay. Kaya't mismo sa sarili nyo, mararamdaman nyo ang ganti ng Ama sa inyo. Maliwalas ang kaisipan nyo at maluwag sa dibdib nyo. Payapa kayong tutulog, payapa kayong nagpapahinga, sapagkat walang duming isip kayo kanino man, at wala kayong pinaparatang at binibintangan, wala kayong hinahaka-haka lamang, at wala kayong binagsak isa mang kapwa nyo, kundi lahat hinatak nyo upang sila'y maangat at mataas. Sapagkat yaon ang layo ng Ama, magmahalan ang mga anak niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kung magkamisan, dahil napuspos ng damdaming pagkatao, nagdamdam lumayot na walay na ito, sino ang may sala? Ang nilayuan o lumalayo? At nang mamatay ng pag-ibig at sinasabi pa rin ng Ama ang may pag-ibig sa puso niya at nararamdaman sa pag-ibig ng Ama ay puso niya, paano ang patotoo? May pag-ibig ka ba kapag naiinis ka kahit sa isang tao? May pag-ibig ka ba kapag nagagalit ka kahit sa isang kapwa-tao? At nagkasalang kapwa mo, sa palagay mo, paano kung hindi totoo? Maraming sulsol, maraming ahas, maraming kulisap, maraming uod na naninira. Subalit isang Ama na tagapuo, tagapatay sa mamapagpahamak na nilalang. May isa lang ang Ama, tuntunin nyo't hanapin, kayo'y bubuin niya sa pananampalataya. Bubuin niya sa galak at ligaya. Bubuin niya sa pag-ibig niya. Bubuin niya sa pagkakaisa sa mabuting gawa niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maraming dumudulog kay Apo Kunching. Iba't ibang kaganapan sa kanilang katauhan. Naghihidwaan, naghihiwalayan, nag-aalitan, nagtatampuhan. Subalit hindi lahat ay naniwala sa kanyang paliwanag at pahayag. Na di naman batid ng kausap na hindi naman siyang nangungusap. Ano bagang karunungan itong katauhang ito sa kanyang pinapaliwanag? Ano bagang malay niya sa kabanalang inahayag? Kaya't kung tunay na nagpapatotoo ang tao'y kilala ay Ama, sa puso't isip nila, mabubuhay ay siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May basihan na't, may pinamamarisan, may patotoo na't, may pinakita ng Ama. Kaya't nasa tao na lamang ang pagkukulang kung di pa makikilala kung sino siyang Amang napakilala at pinakilala na, nabutihin sa tuwina, banal ang layo niya, tapat kahit kanino, pag-ibig ay di namamatay, paglingap niya ay buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama.
kay dakila niya. Masarap ang maglingkod. Napakasarap po palang maglingkod. Napakarami mong matutuklasan sa pag-uugali ng tao at napakarami mong makikitang pag-uugali ng tao. Napakarami mong makakalupilot, makakasalamuha, napakarami mong maririnig para sa iyong kapwa. At yan po ang dahilan kung bakit bilang sanga po kunching, kumisan man ay parang gustong tumugot, hindi man ay giyaon dahil sayang. Nawa po'y patuloy mangibabaw ang kaloob sa atin na mainam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayong nagmamahal ng totoo. Mapapalad kayong tapat na nagmamahal sa kapwa nyo. At mapapalad kayong pinaparatangan, hinahatulan, kundi naman totoo, Ama ang tanggulan. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya, di rin kayo dapat masaktan, di rin kayo dapat magdamdam, kundi, huwag pakinggan ng tao. Ama, pakinggan nyo. Pagpalain kayo. Buhay bang Diyos? Madalas pong sabihin ko sa tinutunguhan na misyon, hindi po pagpapaimbabaw na pakunwari yung para magpasikat o magmagaling na kunwari ayaw mo, gusto mo naman. Yung po bang pagpapakain. Sapagkat masarap yung pagkatapos mong maglingkod uuwi na kayo kumakain. Pag kumakain matagal pa yung oras na yun, ano? Lalo na kung nagpapakain haharapin ka pa ng mga nagpapakait, magkukwentuhan pa, hindi ka makatakas, hindi ka makaalis, hindi ka makasabing gabing-gabi na po no? Yun po ang totoo, sapagkat ayaw ko nang may usapin. Nung una pong pagmimisyon namin, may baong kaming pandesal o kung anumang uri ng tinapay at tubig lang. At kung saan kami magmisyon noon, pag inabot kami ng tanghali, may baong kaming bigas at saka sardinas. Ngunit sabi ng Panginoon, karapatan namin kami pakainin at kami tanggapin. Hindi ko naman po tinutularan ng sa Biblia, subalit yun naman po ang atas at yun ay pag-aatas na pag tinunguhan mo ang isang dakot, tinanggap ka, manahang ka doon, sabi niya. Subalit kung hindi, huwag ka nang bumalik, para anupo't balik-balik ka pa. Binigyan mo sila ng pagkakataon para ipakilala ang Diyos at makilala. Pag hindi nila nakilala, huwag po tayong tumulad sa napakaraming sumasamba, wala namang totoo kahit isa. Dahil gusto po ng Ama, kahit ilang piraso kayo, totoo lang kayo, maraming gagamitin na magpapakatotoo kahit 10 lang kayo. Pag kayong 10 kumilos sa tapat at magiging matapat kayo, sa bawat paglilingkuran nyo, may makukuha kayong padala-dalawa, 2 times 10. 20 na. Kahit 20 katao lang po araw-araw ang mahakay mo, mapaparami ka ng mahahangong kaluluwa, di ba? Kaysa naman po maraming tagasunod, pagkatapos naman sumunod, nag-aalitan, nagsisumbatan, nagkukwentahan, at saka nagbibilangan, dili kaya nagsasabi na, puro ako na lang napagod, puro ako na lang napagod. Pag naglilingkod po kayo, hindi kayo napapagod. Tama po ba? Totoo po yan. Sapagkat kung napapagod po ako, wala na po ako sa inyo ngayon. Bakit po? Alam niyo po ba kung saan ako nakarating? May patay na, may nakunan pa. May palengke. May pinuntahan pambahay. May kinausap pa pagdating. Ba't ka nakakulang baba po, Kunching? Mabuti pa po yung bibig ko, kung minsan napapagod pero yung katawan ko hindi. Bakit po? Kasi pag binuka ng Panginoon, wala nang tigil yan Pag pinasarado naman, para ka naman pipi, ayaw kanyang buksan ang bibig. Bakit po? Pag binuksan mo anak ang bibig mo, hindi man nakakaunawa kakusapin mo, sayang lang. Tama po ba? Kaya po, parti-partisyon ang paglilingkod. Bilang tao, ako po, pag bilang tao ako, nasa bilang pagkatao ako. Alam niyo po ba kung pag bilang pagkatao, pag nagising ako, gusto ko maglinis
magligpit ng gamit. Kasi, masarap yung ikaw ang nagliligpit ng gamit mo at naglilinis ng kwarto mo, di ba? Kahit lang ba, pangit lang yung bahay ko eh. Masarap yung sarili mong bahay eh. Ikaw naglilinis, nag-aayos. Tama po ba? Ngunit, pag dumating po ang Espiritu, yung plano ko na yun na pagbangon ko, naiiba na. Iba na po ginagawa ko. Subalit dahil sumusunod naman po ako sa Panginoon, kahit di ko siya nakikita tulad ni Felipe, maganda naman po naging resulta ng mga ginawa ko. Yun po ang ibig sabihin ng Diyos na kapag siya sinunod natin, maganda ang nagiging dulot ng pagtupad natin. Kapag po hindi siyang sinusunod natin at pagkatao natin ang sinusunod, pagkatapos mong naglingkod at ikay nagalit, sayang po. Kaya, pag naglilingkod po tayo at nagagalit lang tayo, nako, matulog na lang tayo. Tama po ba? Opo. Itaga niyo po sa bato. Hindi po ako nagsisinungaling. Nasa Biblia po yan. Kaya lang po, pag binaybay ko ito lahat sa inyo, hindi kayo uuwi. Basahin niyo po ito. Huwag lang yung bagong tipan. Kaya napakahalaga po ng bukod sa tagapakinig ka, alamin mo rin ang katotohanan sa Biblia. Katulad po nung Unico, dahil hindi niya naunawaan yung binabasa niya, basa siya ng basa, hindi niya naintindihan, nakita siya ng Espiritu, pinasaklolohan siya kay Felipe. Ano po ibig sabihin nun? Ganyan po ang Diyos. May sinusugo siyang sumasaklolo sa'yo. Yung hindi niya maunawaan, hindi mo maunawaan, may ibibigay sa'yo para makaunawa ka. Kung naniniwala po kayong si Apo Kunching ay ginagamit, sana po hindi kayo nag-iisip ng di maganda. Kung nag-iisip kayo ng di maganda, bakit para ano't naririto ka pa? Wala ka makakamit. Ngunit kung mabuti iniisip mo, maganda na sa loob mo, sigurado, pag-uwi mo, masaya ka. Buhay ba ang Diyos? Yun ang sinasabi na, ang lingkod ng Diyos hindi maaring kumampi. Laging nakapagitna siya, namamagitan siya. Hindi siya pwedeng magtulak at kabigin niya isa. Hindi naman pwedeng itulak siyang dalawa, kundi kalagitnaan siya. At wala kang talino. Hindi mo kayang magpahayag para sa dalawa para maabot nila yung mabuti. Kaya, kung bilang tao kang tutupad at magpapaliwanag, hindi mo maaakay yung nadidimlan. Kasi tao ka lang Hindi mo maitutuwid yung baluktot kasi tao ka lang Subalit, kapag ang Espiritu ang kasama mo, baluktot man maiuunat kapag nakinig. Nadidimlan man kapag pinahayagan mo at nagliwanag makikinig. Ngunit kung ayaw, iwanan mo. Bakit? Sapagkat yan po ang habilin ng Panginoon. Ang ayaw makinig, huwag mong pahirapan ang loob mo. Ang umaayaw sa iyo, huwag mo saktan damdamin mo. Ako, damhin mo at ako, isa puso mo. Upang lahat ng umayaw at di gumustoy, ako madama mo't hindi sila. Paano ka masasaktan kapag nasa totoo ka? Hindi ka masasaktan, tama po ba? Kaya alam nyo po, yan ang sikreto para hindi kayo nagtatanim ng galit nyo, para hindi kayo nag-iinggitan, nagseselosan, sapagkat ang tao lang ang naiinggit, ang tao lang ang nagseselos, ang tao lang ang napupuot, ang tao lang ang naghihinanakit. Kaya yan ang patutuong tao ka kapag ganyan ang damdamin mo. Dahil ang Espiritu ay mabuti, mapagmahal, mapangunawa, mapagbigay. Kaya, paano ka namang makikinig ngayon sa mga salitang tao kung nasa Espiritu ka? Hindi ka na makikinig dahil alam mo, damdamin lang nilang tao yan, kaisipan lang nilang tao yan, kaya nakikinig ka, wala kang sasabihing makagagalit, kundi parehas mo silang itutuwid. Ngayon, kung tatlo kausap mo, nakinig yung dalawa, yung hindi, nagalit, hindi siya nakaunawa. Kaya,
Yung dalawang nakaunawa, sigurado, mapapasa iyo yan kasama ng Ama. Kaya dumadami ang kumikilala sa Kanya. Hindi maaring kinausap mo'y tatlo, pare-pareha silang di nakaunawa. Mayroon at mayroong makukuha ka doon. Kaya yan ang habilin. Ilaganap ang banal na salita, ilaganap ang mabuting balita. Kapag nabuksan ang diwa ng tao, may magbabago pawa. Yan po yun. Yan ang katotohanan. Ngayon, anong silbi na isa kang lingkod? Wala kang magandang halimbawa sa kapwa mo. Pag may nagsitsit sa'yo, nakisitsitan ka rin. Pag may nagsumbong sa'yo, pumanig ka rin. Huwag, kailangan lagi kang nasa gitna. Para wag mong pag-awayin yung mga nag-aaway, kundi pagbatiin mo sila. Para hindi magkalayo yung nagkakalayo, kundi paglapitin mo sila. Ngayon, kung pagkaharap mo si Pedro, maganda sinasabi mo, pagtalikod mo at nagpunta ka kay Juan, maganda sasabihin mo, sa dapat, pinapangit mo, lalong napasama. Sapagkat, narinig yan ng Ama, kapag may gusto po kayong gawing talusira, alalahanin nyo ng panahon ni Moises. Alalahanin nyo po yan. Kapag naalala ninyo ang panahon ni Moises, kung papaano siyang nagsinungaling, natiktik siya, hindi siya nagsabi ng totoo, ganun ang sinumpa at ginawang parusa ng Ama. Nakakatakot po hanggang saling lahi ang parusa. Tingnan nyo si Eli. Anong sinabi niya? Eli, bakit di mo ako pinakilala sa iyong mga anak? Bakit pinabayaan mo sila? Tandaan mo, mamamatay balang araw ang mga anak mo, subalit di ko sila ubusin, may titira ako. Ganyan po ang Ama. Pinakilala sa iyong matwid, ayaw mong ipakilala. Pinakita sa iyong matwid, ayaw mong ipakita. Kaya po, huwag niyong konsintihin yung maling sinasabi ng kapwa niyo. Kung nakikilala niyo ng Diyos, paano niyo mapapakilala ang Diyos na matwid siya? Totoo, kung kayo baluktot. Wala pong matwid dito. Banal na Espiritu lang ang matwid. Wala pong tumpak at tama rito. Banal na Espiritu lang ang tumpak at tama ang gawa at salita. Kaya kung totoo kayo naniniwala at kaya kayo naririto, alamin ang katotohanan, patototohanan ng Ama, siya'y buhay, kanino man. Pagpalain kayo, lagi niyong tatandaan, mapapalad ang nagiging daan ng kapwa nila para magkaisa, magkaunawa at magmahalan. May gantimpala sila sa Ama. Subalit, kaawa-awat, kahabag-habag ang nagiging daan ng alitan, sigalutan, siraan, alitan, siraan, at hiwalayan. Kawawa po. Kaya mismo, sa buhay mo hindi ka makali. Sa sarili mo hindi ka mapatag. Dahil lagi kang nag-iisip, nalilito ka. Dahil lagi kang nag-aalala, natatakot ka. Sapagkat wala kang ginawang tama sa kapwa mo. Sarili mo lang ang pinabubuti mo, sarili mo lang ang gusto mong mapabuti. At tingnan kang mabuti, di naman mabuti loob mo. Yan po ang di nyo alam na sekreto. Kahit anong mabuting sabihin nyo, loob pa rin ninyo, binabasa ng Ama, tinatarok nyo. Ang kapwa nyo, di nyo matatarok. Subalit ang Ama, tarok, lirip, talastas kayong lahat. Pagpalain kayo. Kaya't kung mabuti laman ang puso nyo, yung di nyo kaano-ano, iibigin nyo, mamahalin nyo. At kaya ang nangyayari kung magkamisan, ng alab na alab ang kanilang espiritu, pinapaliwanag nila maganda gawain ito. Hinahayag nila, napakaganda ng gawain ito. Dito sila nabuksan, dito sila nakakilala ng hindi na, sanlibutan at laman na, naku eka, pangit doon. Di eka totoo si Conching. Demonyo eka iyon. Mahina na eka espiritu niya. Sapagkat pumasok na ibang espiritu. Lagi niyong tandaan, kawawa ang nagpatalo sa masamang espiritu.
Alam kong may magagawa. Tandaan ninyo, kahit lingkod kayo, maaari kayong gamitin ng masama. Yan ang pakatandaan ninyo. Sapagkat kung di pa kayo puspos at di pa kayo totoo, maaaring gamitin kayo ng masama, manaig yung masama, pakikita lang sa inyo, bubulagin kayo sa maganda. Sasabihin, tingnan mo eka ayon. Nako, nagtatanim na si Satanas sa isip mo. Tingnan mo eka ayon, nagbubulungan, pinag-uusapan ka. Eh hindi naman pala kayo pinag-uusapan. Tingnan mo eka yung galit siya sa'yo. Eh hindi naman pala siya galit. Nataon lang nakasibangot. At may iniisip. Unawain mo yung kapwa mo kung makong sibangot. Ano magagawa mo kahit tumawa siya, mukha siya sibangot? Tama ba? Unawain mo rin. Naku eka, dinaragan ka. Ba't eka galit siya? Eh malay mo kung ganun ang boses niya. Kaya upang wala kayong iniisip na masama at haka-haka, at di kayo maging masama ang loob, eh pabayaan nyo na sila kung nasa mabuti kayo. Tama po ba? Ang tunay na mabuti, walang pakialam, hindi nakikialam sa usaping hindi marapat. Kundi kapag binigyang karapatan, magbuo, bumuo, magpasalamat. At bibigyan ka naman ng Ama ng karunungan para ang binibigay niya sa iyo'y magawa mong tuwiran. Kapag siyang nangingibabaw at nananahan, subalit kung pagkatao mo lang, hindi mo kaya yan. Alam kong magagawa ang Ama. Sapagkat ang tao may kanya-kanyang dahilan at katwiran. Malay mo yung nakausap mo ngayon, eh sa'yo kapanig yan. At yung hindi niya kapanig, sinisiraan, suriin mo. Kapatid, ano ba ang dahilan? Ba't nasabi yun? Alamin mo muna. Huwag ka basta-basta magagalit, makikinig. Dapat ganyan. Hindi yung, ganun ba? Eh, oo nga eh, sinulsulod pa. Alam kong kawawa kayong mga sulsol, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Mayroon pa, tandaan nyo, may nagaganap na ganito. Sino ba leader mo, eka? Si Apo Kunching. Yan si Apo Kunching, eka. Hindi man, sinusunod niya yan. Kasama siya dyan. Papaniwalaan mo ba yung ganyang tao kung yung kasama niya mismo ay nasisiraan? Kaya pala, may gusto lang siyang sarili. Nanggagamot-gamutan din palang sarili niya. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga
magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Tandaan po ninyo, kaya po kuntsing wala kayong maririnig. Hindi nyo po maririnig, sabi ng taong namumupo pa. Hindi nyo maririnig, kaya po kuntsing, hoy, wala ka naman dito, lumipat ka sa ibang sekta. Pagkatapos ginagamit mo pa itong kapatirang Divine Mercy, naniningil ka naman sobre-sobre. Hindi nyo maririnigan si Apo Kunching ng ganyan. At pagkatapos, kunwari ay dito, para lang makisala-salamuha, pag pumunta sa ibang bahay ng gagamot-gamot, hindi naman ang ginagamot. Yung tinuturo dito, iba naman. Natutunan niya sa ibang manggagamot. Kaisa ka ba niyan? Kawawa naman. Sino gumagawa ng mga ganyan? Yung mga talusira, yung madaling maakit ng lupa, makasanlibutan, wala pa sa katotohanan. Subalit kung tapat, tapat ka sa Espiritu Santo, tapat ka sa Ama, tapat ka sa Kristo, tapat ka kay Kunching. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, lagpas-lagpasan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. O, sige, bigyan mo sila. Manalig, umangkin at tanggapin. Hilingin niyo sa Ama, magsugo pa siya ng maraming manggagawa, sapagkat napakalawak ng lupa, maraming bubungkalin, maraming tatamnan, ngunit iilan ang manggagawang totoo at tapat. Kaya sa bukid man, kapag nagsugo ka ng 10 nag-aasarol at 5 lang ang tumutupad na masipag, yung 5 ay naghihintay ng bayad, aba, pangit ang yung lupa. Tama po ba? O maganda man, gumanda man, napagod naman yung 5. Pero dahil totoo ka, tapat kang mangbubukid at tapat kang may pangangasiwa, nang umaani, tinitingnan mo yung totoo, doon na naghahanap ang katotohanan. Ano ba yan? Fiesta. May tanong po sa inyo. Halimbawa, meron kang hardin. Ano gusto mo sa hardin? Maganda o madamo? Maayos ang arrangement ng mga bulaklak o para silang hilong talilong? Ano gagawin mo? Di ba ayusin mo? Kung gusto mong may hardin, tamad ka namang mga laga, datnan panawan,
ng tubig ang lupa. Isang araw makita mo, tigang lahat ang pananim. Tama po ba? Hindi po gayon ang Ama eh. Ang Ama, araw-gabi, minamasdan niya yung mga anak niya sa lupa. Bawat segundo, bawat minuto, nakatitig, nagmamasid siya. Kaya naman, sa bawat araw, siya ang nagbibigay pagpapala ng liwanag, ng araw, ng hangin, ng tubig. Napakahalaga nito. Sapagkat kapag ang nawala ay araw, kapag nawala ang hangin, kapag nawala ang tubig, lana. Lana. Wala na kayo. Ba't ang gusto ng tao? Pengi pa pong pera. Pengi pa pong pera. Ba't di niya masabing, Panginoon? Bawat araw na nabubuhay po kami, pasilayin mo po ang araw. Kung hindi man po ito sumingkad na maliwanag, gawin mo pong maaraw ang bawat araw namin. Yung pong araw na gusto mong kulimlim, gusto mong masingkad, basta araw-araw makita ko itong nagliliwanag. Sapagkat ang liwanag ay napakaraming makikita. Sa liwanag ay maraming makikita. Panginoon, huwag mo pong patdan kami ng hangin. Patuloy mo po kami abutan at patdan ng hangin. Yung hangin mainam na malalanghap po namin, napapasok sa aming sariling katawan, magdudulot ng kalusugan. Ang araw na nagbibigay kasigla at kalusugan sa araw-araw, sa umagang ito'y kapag nasikatan, ang balat namin ay malulusugan. Ang tubig na nagbibigay sa amin ng lunas sa lahat ng aming karamdaman. Natututo kami, Ama, dahil sa iyo. Kaya't kung wala ka, paano kami? Kaya't huwag yung lilimutin siya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya, kapag natuto na kayo sa Espiritu, ito na magiging damdamit isip nyo. At kung kailan di kayo humihiling, aba, ibinibigay naman ang paraan sa inyo. Ipipilit mo ang sarili mo, huwag. Ipilit mo ang kalooban ng Ama sa iyo. O sige, isang halimbawa lang. Sige, araw-araw, maghapon, magdamag, mag-isip kayo para sa kinabukasan ninyo at buhay nyo. At pagkatapos, ang isip nyo'y napagod, sabi ng Bisaya. Napagod, napagod. Ano kaya ang mararamdaman nyo? Pag pagod ang isip nyo, pagod din ang batok nyo. Pagod din ang katawan nyo, pati damdamin nyo. Siguro, kung talagang mararamdaman nyo lang ang Ama, totoong-totoo yan. Nako, nakita mo yung kapwa mo, nagpabili ng isang truck na buhangin, natatawa ka pa eh. Ay, salamat. Magagawa yata ang bahay ng kapitbahay ko. Kawawa naman siya. Magkakaroon din ng pagbabago ang bahay niya. Pag inggitera ka, abay ka. Nagpapagawa ka ng bahay. Saan kaya ka kumuha ng pera? At kapag ikay matarik at nakakapagpagawa ka na, may pinagagawa ka na, naku, nakatingala ka. Hindi na makayuko ang ulo mo. Nakatingaro ka na. Sabi mo, yan ba yun sa Diyos? Bakit di sila pinagpapala? Ba't ako pinagpapala? Tandaan po ninyo, yun ang patotoo na umaayon sa guhit ng palad ninyo ang nagiging biyaya nyo. Dahil masama ka man at mabuti, binuhay ka ng Ama at sinama ka sa lupa, pinagsama-sama niya mabuti at masama. Kaya lamang, balang araw doon ka tulad husgahan, pagbubukod-bukorin ng tupa at kambing. Buhay bang Diyos? Ano ka ba? Kambing po ka, kaya pala masiba ka. Ano ka ba? Tupa, kaya pala tahimik ka. Balang araw, pagbubukod-bukorin ng ipa at saka ang matimyas. Ano po yung ipa? Susunugin. Ano po ang matimyas? Ilalagay sa kamalig. Buhay bang Diyos? Saan nyo gusto?
Sa pugon. O, sa paraiso. Kahit dito sa lupa may paraiso. Kahit dito sa lupa may gloria. Gawin nyo ang mabuti. Ang isip nyo'y mabuti. Ang isip nyo'y malinis. Ang puso nyo'y malinis. Ang puso nyo'y mabuti. Nasa gloria kang buhay. Dahil kahit kulang ka sa yaman, masaya ka. Kapag impyerno ang isip mo, meron ka na. Mainit pa ulo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag dinidemonyo ka, kumakain ka na, nagrireklamo ka pa. Ngunit kapag na kay Kristo ka, kahit ikay pagmulat ng mata, wala ka pang nakitang pagkain, sabi mo lang, kakain din tayo, mahal tayo ng Diyos eh. Tama ba? Eh dahil naniwala kang kakain ka, pamyamya, tao po. Padala po eri po'y bigas. Kung wala kang bigas. Padala po ni eri po ulam, kung wala kang ulam. Padala po ni eri po pera, kung wala kang pambayad ng kuryente. Pag masama ugali mo, kahit saan ka umikot, di ka pahihiramin. Bakit? Sawa na sa'yo. Kinatatakutan ka. Di ka kasi marunong magbayad. Di ka kasi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ka kasi marunong magpasalamat. Lagi kang masakit ang loob. Binibigyan ka na nga, masama pa loob mo. Buhay ba ang Diyos? Kapag mabuti ka, di ka man nagsasalita, dinadama ka ng Ama, nadama ka niya. Aba, nagigitla ka pa. May nagbibigay sa'yo. Salamat po, Eka. Eh, yun naman totoong nagbibigay, hindi nanunumbat nagbibilang, nagkukwenta. At di kinukwento-kwento. Dahil, totoo. Eh, pagka hindi totoo, at nakakita ng di maganda, nako, patay ka, sira ka tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya akala nyo ba, mas masarap ang binibigyan? Hindi. Mas masarap ang nagbibigay kaysa binibigyan. Kaya kayong mga binibigyan, magmithi kayong isang araw, kayo naman ang makalaya. Na wag nang laging binibigyan, kayo naman ang magbigay. Sapagkat, may taong gusto, bigay lang ng bigay, bigyan lang ng bigyan, ayaw namang magbigay. Huwag, masarap ang nagbibigay, kaysa binibigyan ka na lang ng binibigyan. Kaya mangarap din kayong mamigay, magbigay, at wag lagi na lang nakasahod ang inyong palad. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, masarap ang makapagpagalak, masarap ang makapagpatuwa, kaysa ikaw na lamang ang laging inaaliw. Di ka na nagbago, wala kang pagbabago, lagi kang bugnot, lagi kang inis, lagi kang yamot, lagi kang inggit, lagi kang selos. Aba, hanggang mamatay ka, ganyan ka ba? May tao palang ganun. Basahin niyo po sa Biblia. Kaya kung kayo gayon, wag naman kayo magagalit at di kayo pinatatamaan, magbago na. Kung hindi naman kayo gayon, magpasalamat pa. Patuloy magpasalamat, patuloy magpasalamat. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat masarap ang dumadampot ng mabuti kaysa pumupulot ng bato. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kapag dinampot mo ang kabutihan ng Diyos, na nasa yung puso ang kabutihan niya, walang batong titi mo sa puso mo at walang tinik na titirik dito. Lahat sa ginhawang pakiramdam ay nasa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kapag nagsikap kayong makapaglingkod, makaunawa sa Ama, mapapatotohanan niyo ang salita niya ay buhay at makapangyarihan. At habang pinakikilala niyo siya at nakikilala naman ang kapwa niyo, lalong sumasaya ang puso niyo. Pagpalain kayo. O Ama, na Ama nila, nabigkas mo at naihayag ng marapat sa kapwa-tao nila,
bilang tao ring katulad ni Constanciang dinatalan mo at binahaginan mo lamang. Mawawanawa nila ang lahat ng tinuran mong ito upang malubos ng pagkilala at matanggap ka at magsikap silang magpakatotoo. Sapagkat ang wika mo nga, ang katotohanan ay nakababa na, hanapin na lamang ng mga anak mo at masusumpungan nila ang tunay mong kalooban. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Mababa, no? Mahirap abutin pag mababa, ano? Para kang hihigit. Pero mahirap din pag mataas. Baka mabagsak. Kaya mahirap man ang mababa, ngunit patuloy mong hanapin ang kababaan at mas masarap naman kapag ikay nataas. Ngunit kapag ikay nasa taas at wala kang alam kundi magtaas na lang at tumaas, pag ikay binaba at bumagsak, baka di ka na makabalik dahil balipak pa. Alin ang mas maganda? Ang tinataas o binababa? Sapagkat ang Ama ay katotohanan, lahat ng sa Kanya'y kumikilalang tuwiran, mapapagtagumpayan nila ang hamon sa buhay. Sapagkat ang Ama ang kasama, ang Ama ang kaakibat, ang Ama ang kapiling nila. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pangalang Jesucristo, pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta? Aba, wala na siyang lagnat. Kumusta ka na? Sabihin mo nga, Amen. Ayun, masakit pa ba? Hindi na. Oh, yan ang mga mahiwagang gawa ng Ama. Yung wala kang iniinom na gamot, gumagaling ka, no? Alam nyo po, kahit yung matanda nagkakaroon ng epileptic, kakaroon ng parang tinatawag na meningitis, na? Kasi infection, virus sa utak. Pero, hindi ibig sabihin, matanda ka na't bata. O limbawa, bata ka, gagaling ka. Matanda ka, di ka nagagaling. Wala din po doon yun. Nasa kaloob at kagustuhan ng Panginoon. Tama po ba? Kaya, wala ka namang karunungan. Ngunit ang kapwa mo'y may karunungan. Kaya hahamak-hamakin ka ng walang nakakaalam. Kaya naman, doon ka nakahanda at hinanda ng Ama sa pagtawanan. Kaya naman, dahil ikay dumaranas ng gayon at hindi mo naman alam, ikay masaya pa rin naman. Kaya naman, dahil sa araw at gabi nagmimiti kang maglingkod sa Kanyang di mo nasisilayan, ngunit nararamdaman, ikaw rin ang magsasabing, kay sarap sa piling ng Ama, sa pamamagitan niya. Espiritong walang maliw na totoo, araw-araw dulot ay Pasko. Pasko! Masaya, maligaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Basi Apo Kunching, Mayo pa lang eka. Araw-araw po Pasko. Katagal ko nang hindi nakakarating doon sa baliwag sa likuran. Napakatagal ko nang di namamasyal doon. At isang araw, kanina pala yun, ako'y naparoon. Sabi ko, ay karami na palang pagbabago rito. Pero yung tao hindi nagbabago. Sabi ng Espiritu, napatawa po ako. Paano nilang makikita kausap ko? Wala ka sa harap ko.
Eh pag sinabi ko naman yun, at may nilapitan ako, uy, karami na palang pagbabago dito sa palengking ito. Pero dito daw, walang nababago yung mga tao. Eh, di po ba magagalit sila sa akin? Kaya ako hindi kumikibo. Eh, bakit nga po? Oh, ano yung sinabi niya, walang pagbabago? Masdan mo sila dyan, anak. Araw-araw, kahit gabi, nandyan sila. Eh, ba't hanggang ngayon kayo nasa palengke pa rin sila matanda na? Eh, kailan kaya sila susuko sa palengke kapag patay na? Oo nga naman ano. Teka po't Macao po. Alam niyo po, kapag nasumpungan niyo ang Diyos, eh bakit po ganon? Eh kasi, araw-araw nagmi-meeting makabente. Araw-araw nagmi-meeting may bahabente. Araw-araw magmi-meeting may pere. Eh anak, eh pag nagkasakit, tsaka mawawala yan sa palengke. Eh kasi hindi na kayang pumunta. Eh ang katwiran niyan, alam mo, sino mga ngasiwa. Sino pagtitiwalaan ko? Tingnan mo pag namatay. Meron bang mga ngasiwa na iba? Meron siya'y wala na. Kaya yun na yung simula Ano kayo na pala? Sige, pag-aralan nyo nga po. Mali, totoo. Totoo po. Totoo po. May pinasilay sa akin. Magtutuyo. May pinasilay sa akin. Ayoko nang sabihin kung ano pa. Dahil sa magtutuyo, hindi nyo alam kung sino yon. Suriin mo anak, nung hindi ka pa ganyan, kilala mo na yan, nakikita mo na yan Mabuti na lang yung alagad mo natigil sa pagtutuyo. Kaya tanungin mo nga siya, tatanungin ko daw po. Hoy kapatid na magtutuyo sa dati, saan ka masaya noon ngayon? Saan ka maligaya noon ngayon? Amoy tuyo ka ba ngayon o hindi amoy tuyo? Nung amoy tuyo ka, nung saya mo? Ha? Ayun. Totoo po yung kwento. Si nanay niya namatay. Hindi tumigil sa pagtutuyo. Nung magkasakit tumigil, hindi natikman yung layaw. Kasi tuyo ng tuyo. Kaya napatuyo. Ibig sabihin yung tindang tuyo. Oo, tinda mo tuyo. Di ikaw rin matutuyo. Kaya nga, ikaw magnilay ka na. Baka buong panahon nagtitinda ka ng gulay at salamat naman, nagnilay ka na. Hindi ko po kayo ginagalit, Totoo lang po. Kapitbahay kasi ako, nagtitinda kami. Oo, kaya yung kapitbahay mo, kaya umalis ako doon. Tinakpan ako Ang nakabait Kilala mo pala ako. Ay, wag mo na ikwento yun. Ako'y mababasura lang Buhay ba ang Diyos? Maganda na yung kilala ka magbabasura. Kaya nga inaapakan nila ako, basura ako Tama po ba? Ganyan lang ang buhay. Alam mo yung tumakip sa akin, wala rin naman nangyari buhay sa akin. Di ba? Hindi ako masaya, pero naawa ako. Buhay ba ang Diyos? Ha? Talaga. Pakikita ng Ama yan. Pag inabuso mo yung kapwa mo, yung pang-abuso mo, mawawala. Buhay ba ang Diyos? Mabuti naman at tinakpan niya ako. Natuto ako sa ibang hanap buhay. Hindi na ako nagtagapalengke. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakabait. Ano po? Kung masusumpungan nyo lang ang tunay na kaligayahan. O sige! Ang mananahe. Bow. Pag ayaw mong tumigil manahe, dahil sabi mo kumikita ka at ayaw mong mawala. Pag di ka nanay, di ka kikita. Ba't ngayon may sakit ka, tumigil ka? Huwag po kayong magagalit, di ko kayo pinakikialaman ng buhay, Sinasalarawan lang po ng Diyos yung totoo. Kasi po kaya may pinakikita siyang totoo at patotoo para po magnilay kayo. Kailan ka nga ba naman titigil pag may sakit ka na? Kailan ka nga ba naman magpapahinga pag may sakit ka na? Hindi mo na malalasap ang pera mo kasi may sakit ka na Tama po ba? Kaya, pag may pera kayo, namnamin nyo na kung ano lasa ng pera. Huwag nyo lang susubo. Sigurado lasang papel yan, mabaho.
Ano ibig sabihin? Naku, Eka, hindi ako pwedeng mamasyal kasi Eka, sayang yung benta ko ngayong araw na ito eh. Salamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Binago mo po ako. Kung hindi ako rin ganun. Dahil, pag nagkasakit ka pala, lahat ng santo tatawagin mo, isa lang pala ang Diyos. Kasi hindi mo siya kilala, kaya lahat ng santo tinatawag mo. San Pedro, tulungan mo ako. Pupunta ka kay Santa Clara, mamamasyal ka doon. Sasabihin mo, mananampalataya ako kay Santa Clara. Mamanampalataya ako Santa Elena. Mananampalataya. Lahat ng simbahan, pinuntahan mo. Hindi mo nakilala yung totoong tatawagan mo. Yung pala isa lang, ang Diyos Ama. Sa pangalang Kristo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, punta ka ako ng Manawag. Pagkalayo-layo na pupuntahan ng Manawag. Dahil malakas doon, mananampalataya ako doon sa Manawag. Pupunta ako kalayo-layo. Pupunta ako magsasakripisyo ako. Ang hindi alam, kahit 10 beses mo puntahan yung manampalataya ka doon sa Manawag, puso mo mabaho. Hindi ka pakikinggan ng ama mo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya alam niyo po ba ang tunay na pananampalataya? Ha? Ulitin ko po sa inyo ang tunay na pananampalataya? Oo, sige. Kung saan dako gusto mo magsimba, pero tandaan mo, hindi ang simbahan na yun ang magpapagaling sa'yo. Ang Diyos mo. Kaya hindi ko po kayo aakitin na magpunta rito araw-araw at gabi. Kundi ang sasabihin ko sa'yo, magtiwala ka sa Diyos mo, maniwala ka sa Diyos mo, upang pagpunta mo rito at pag-upo, madama mo siya. Hindi yung, hoy, pumunta ka doon sa San Agustin. Lumuhod ka dumapa pa roon, pakikinggan ka ni San Agustin. Paano kang pakikinggan? Si Kristo hindi mo kilala. Ha? Paano ka pakikinggan? Si Kristo nga di mo masunod. Si San Agustin pa magbibigay sa'yo? Mga mahal, unawain niyo pananampalataya. Magising kayo sa pananampalataya. Tandaan ninyo, dahil Katoliko ka, magsisimba ka. Kung saan ang simbahan mo, kung minsan ayaw mong puntahan. Kasi malapit lang dun Gusto mo pa malayo. Kaya gusto mo malayo, papasyal ka lang. Pero hindi ka magsisimba. Hindi totoo sisimba. Mamamasyal tayo pagkatapos natin sa Manawag. Tama ba? Ay, meron kang bukal ng tubig doon. Meron kang mapakaganda raw doon at yun daw yung mahimala. Nagpunta ka sa mahimalang tubig. Pag-uwi mo, di ka pa rin magaling. Paano mahimala yun? Ang mahimala sa Diyos. Ang hiwaga sa Diyos. Kapag kinilala mo siya at ang pananampalataya mo, doon ka gagaling, ibibigay niya. Ngunit, kahit 10 beses ka pumarasok doon, 10 beses kang lumagok ng tubig, sabi mo lang, pero ang isip mo hindi nababago, ang puso mo hindi nababago, sayang ang tubig na ininom mo, kalayo mo pa nang nakiinom. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Totoo yan. Ngayon may pera ka. Nako, gusto mo lumago. Sabi sa'yo, tara mamasyal tayo. Ayoko mamasyal, mababawasan ang pera ko. Magmumultiply ba yun? Ang magmumultiply, magmumultiply. Pag binawasan ko, wala nang mararagdagan. Oo, ayaw niyang mabawasan. Hindi siya namasyal. Kagabi namatay. Naku po! Diyos ko, patawarin kayo sa inyong mga ginagawa. Salamat sa Panginoon. Kay ganda niyang magturo. Napakaganda po magturo ng Diyos. Pag may 10 piso ka, may kanin ka, may ulam ka, may tubig ka, nakatawa ka na. Kasi yung 10 piso na yun, pag ginusto niyang naging 20, pwede bukas bigyan niya. Pero kahit 10,000 pa, kapag sinabi ng ama, huy, magsapatos kang umalis, maaga pa nagmemedyas. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Saan ka pupunta? Aba, kala niya magaling siya, kala niya wala siyang sakit. Yung pala nung magising may sakit siya. Saan napunta yung pera niya? Sa sakit. Buhay ba ang Diyos?
Opo, sabi ng iba, hey, kaya eka ako nag-ano boy, pag nag-retired eka ako, meron eka ako makukuha pag nagkasakit ako. Tamang-tama nga naman ang sinabi niya. Nung mag-resign siya, sa kanya napunta retirement niya. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, dapat ganire, Panginoon, pag ako ay nagkasakit, bahala ka na. At ang perang aking nagagamit na ito, naway mapakinabangan din ng kapwa ko, bahala ka na magpalagot, magparami. Huwag sa sakit ko dalhin ito. Masakin ka, ayaw ka mamigay. Ayun, sa sakit na nadala. Buhay bang Diyos? Pakatandaan ninyo mga minamahal. Lahat ng tao ganyan ang katwiran. Yung pag may nagkasakit ba, may madudukot sila. Huwag pera ang iniisip niyong dudukutin. Ang kapangyarihan ng Diyos. Nako, kahirap paniwalaan ito. Tandaan ninyo, kapag nasumpungan niyo ang Ama, para na kayong mapera. Para na kayong masaya. Dahil yung puso ninyo ang masaya, hindi ang nguso. Hindi kayo nagsasabing, kay saya ko eka, nakasibangot ka naman. Bakit kaya ka nakatawa? Kasi eka, pinadalan ako ng pera ng anak ko eh. Nung nawala na yung pera, ba't nakasibangot ka? Di pa ako pinadadalan eh. Mali, tama. Alam niyo po, hindi manghuhula si Apo Kunching. Lahat na sinasabi sa inyo, realidad na nagaganap sa mundo. Nakikita lahat yan ng Diyos. Totoong totoo. Ba't eka nakatawa ka? Maganda eka inani ko. Ikaw eka, ba't nakasibangot? Maganda nga ani ko, marami naman akong utang, walang matitira. Hindi ka po magpasalamat, makakabayad ka? Tama ba? At kung hindi ka nasira sa kapwa mo, pag nangailangan ka, aalukin ka pa. Kapag ang tingin sa'yo, lukulukot, luka-luka, kahit hindi mo ginagawa, magtawa ka pa rin. Kahit hindi ka sira ulo. Dahil, hindi naman totoo sinasabi nila. Subalit kung ginagawa mo, malungkot ka, magbago ka. Dahil totoo yun, mali pala yan. O galing ka sinungalingan. Kaya, ang tao mapagbabago, nagbabago, ayon din sa pagtanggap sa Ama. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, at di ka kayang baguhin ang kapwa mo tao. Ang makapagpapabago sa iyo ang pagtanggap mo at pagkilala sa Diyos na hindi mo nakikita na nagpadama sa iyo at nakilala mo, kaya mababago isip mo, natatakot, nahiya ka na sa Kanya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya, ba't eka masaya ka ngayon? Kasi eka nakapasayan ako. Saan eka nakapasa? Sa board exam. Isang araw nasa lubong niya yung nagtanong sa kanya, ba't eka nakasibangot ka? Hanggang ngayon wala pang trabaho na ako eh. Diba? Tingnan mo ang tao. Lahat ng kinasisiyan nila, pang sanlibutan, pang mundo, pang tao. Subukan ninyong masyahan at matuwa kayo sa banal na salita ng Ama. Tingnan ninyo, kahit na hindi pa pumasay anak mo, masaya ka, nananalig kang papasa. Kahit hindi pa nagkakatrabaho yung anak mo, masaya ka, maligaya ka dahil inaangkin mo magkakatrabaho siya. Kahit wala kang pera, malalambot ang puso mo dahil alam mo magkakapera ka. Ngunit pag wala ka sa Ama, makaupo muna. Diyos ko po, di ako nakatulog kagabi eka. Bakit? Iniisip ko eka yung tuition ng anak ko, paano kaya ito? Ano eka iniisip mo pa? Bukod sa tuition, pambili ng libro. Bukod eka sa libro, damit pa niya. Ganun pala. Iniisip mo yung anak mo. Ba't di mo ipaisip sa Ama? Bigyan ka ng pera. Nung magagawa ng isip ka ng isip, mabaliw ka pa. Pag nagkasakit kay anak mo, di mo na mapag-aaral. Di ba? Kaya tao, sabi ng Ama, gumising kayo, magising kayo, lahat ay ibigay nyo ang katapat at katotohanan ng puso't isip nyo. Nang sa gayon, maturuan kayo ng tama, ng mabuti, at araw-gabi man, buhay ang inyong ligaya at pag-asa. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Sapagkat lumalawak ang pangunawa nyo, naaabot nyo ang malalim
natatarok nyo't nakukuha ang kababawan ng Ama. Simple lang ang Ama. Ibigin mo lang siya, masaya na siya. Sambahin mo lang siya, natutuwa na siya. Kilalanin mo siya, malulugod na siya. At kasabay ng pagkalugod niya sa'yo, hindi ka man maghinaing at daing iyak ng iyak. Sigurado, pakikinggan ka niya, pumikit ka lang. Kaya, hindi mo na pahihirapan ang isip mong mag-isip. Hindi mo na pahirapan ang loob mo sa damdamin mo, kundi pumikit ka lang. At pagmulat ng mata mo, ang kinin mo ng eto na, ayan na, tinubos ka na, pinakinggan ka na, aaliwin ka pa, at lutas na. Kung gayon lang lahat ng isip ng tao, walang magiging masama, walang mag-aalitan, walang magkakagalitan, lahat magkakaunawaan, sapagkat alam nila, lahat ng araw at lahat ng bukas, may magagawang mabuti ang Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kaya't ang mga nabuksan ng pangunawa, ang mga pamilya nila, idinudulog nila, nanawa ang kung anong natutunan nila ay matutunan din nila. At kung anong nadama nila ay madama rin nila. At ikaw na Ama ang magturo sa kanila at magpadama upang ang di ko kaya, magawa mo sa kanila. Buhay bang Ama? Yan, ang pawang katotohanan, tuturuan kayo sa tamang panalangin. Hindi yung katagal yung nakaload, kadami yung dinadasal, ulit-ulit na lang. Ang panalangin matuwid, direkta. Hindi matagal, hindi napakatagal, kundi kaya tumatagal sa iyong paninikluhod na di pansarili para sa marami. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Nainip na kayo? Naantok na kayo? Mahaba ano? Kaya dahil mahaba, may bukas pa. Wala na naman po bang bendisyon? Kaya nga po araw-araw tinatanong sa inyo, saan po ba kayo gumagaling? Saan po ba kayo gumagaling? Sa bendisyon? Saan? Kaya kung naunawaan nyo lang po ang lahat ng mensahe, hindi kayo mag-iisip ng masama. Kung naunawaan nyo lang ang mga mensahe, hindi na kayo magugulumehanan. Hindi na kayo magpaparatang. Hindi na kayo magbibintang. Hindi na kayo maninira at hindi na kayo mababahala. Sapagkat araw at gabi, alam nyong may Diyos na dakila. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Maliwanag yung tanggapin ang bukal na Ama, ang bukal na pag-ibig niya, ang bukal na paglingap niya, ang bukal na pananampalataya nyo, ang siya lamang igawad nyo sa Kanya. Pagpalain kayo. Tandaan nyo po, kapag lingkod ka at tapat na totoong lingkod ka, lahat ng kapwa mo tao gusto mo mapagsama-sama. Kaya, hindi ka nagtatangi. Subalit, yung mga naiinggit, lagi na lang kayo ng kasama. Lagi na lang kayo ng sinama. Alam niyo po, kahit araw-araw magsama-sama kayo, walang iniisip si Apo Kunching, ba't kayo magkakasama? Pero pag si Apo Kunching, iniisip, lagi na lang kayo kasama. Boy, iba ang Ama. Opo. Ako yung mga lagad ko, pag nalaman kong nagkakasama-sama sila, ang saya ko. Sapagkat, alam ko kapag magkakasama sila, nagkukwentuhan silang masaya. Kaya lang, ang bilin ko, huwag kayo magchichismisan sa iba, ha? Tama po ba? Pero ako po, pag may kasamang iba, may nalulungkot, nagagalit. Bakit? Yun na naman kakasama. Kaya sabi ko, Diyos ko, kahirap ng aking buhay. Mga anak ko nga, hindi ko lagi nakakasama. Mga pamangkin ko nga, aalis na ulit, hindi ko pa nakakasama. Kaya sabi ko,
Di kaya ako maglingkod ng 1 linggo. Payag po ba kayo? Para makasama ko sila. Aba, pag bumaribot po utak ko, sigurado hindi lang 1 linggo. 1 buwan, kaya lang, pag ako'y naglibang, ewan ko kung makakapaglingkod pa ako sa 1 buwan. Kasi wala na ako espiritu, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pasalibutan na po ang alam ko, panglaman na. Baka pagdating ko sa inyo, tumarap ako. Hoy, alam niyo po ba na masyal ako sa ganon? Hoy, alam niyo po ba kinain namin ganyan? Hoy, alam niyo po ba yung pamangkin ko ganito, ganyan? Chismosa na ako. Kaya yan ang pakatandaan ninyo. Huwag kayong maaliw malibang sa sanlibutan. Sapagkat di nyo namamalayan, libreng binigay, libre niyong pamaagi, at dumatal sa inyong katawan na wala kayong kamalayan, lilisan din niyan na di nyo namamalayan. Yun ang nakakatakot. Kaya huwag kayong masyadong tiwala sa sarili nyo. Ang sama na ng isip nyo sa kapwa-tao, nakabanal na espiritu pa rin kayo. Maninitchit na kayo ng kapwa nyo tao, banal na espiritu pa rin ito. Bah! Ang tunay na naka-espiritong banal, nasusuri niya yung kapwa niya kung totoo sinasabi o hindi. Tandaan po ninyo, sos, para kayong papunta riyan, pauwi na. Tama po ba? Ngunit, wala po kayong maririnig. Hindi po kayo ipapahiya. Wala po kayong maririnig. Lahat kayo'y wala kayong maririnig, kundi ang sasabihin, sige, magkabati-bati kayo. Sige, magbati kayo. Sige, huwag mong sabihin niya. Sige, pag nakinig, mababago. Pag hindi, matigas ang loob, matigas ang isip. Ba't ko ikaw pakikinggan siya? Sino naman niloko mo? Ako ba? Hindi. Sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sa totoo lang po, magalit man kayo pag alis nyo dito, wala naman akong damdamin sa inyo. Sino kawawa? Kayo bang galit o ako? Ba? Paano po ako magiging kawawa? Hindi naman maninikip ang dibdib ko't kayo. Kayong galit. Kaya, maganda po ba nagagalit? Maganda po ba ang nag-iisip ng masama? Masakit? Para hindi po kayo magkaroon ng masamang dibdib, huwag kayong palaisip ng masama't haka-hakang masama. Magkaroon kayo ng isip na mabuti at malinis na pag-iisip. Pagpalain kayo nang lumakas kayo, nang sumaya kayo, nang maging payapa ang isip nyo. Kaya, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tatanong. Hindi kayo magtatanong. Ayaw nyo magtanong. Wala tayong tanong. Hindi tayo makapagtatanong. Wala kayo talaga tatanong. Uwi na po ako. Sa inyong lahat, tayo na po, mga minamahal ko. Uwi na tayo. May bukas pa.